Bago natin simulan ang kwentong ito, huwag niyong kalimutang mag-like sa ating video. Yun lang. Maraming salamat. At simulan na natin to. At makalipas pa ang ilang oras, nasipat na nga nila ang lugar nila Umar. Pero napatitig doon si Nuli dahil merong nagaganap na sultada ng sabong sa hindi kalayuan sa bahay nila nito. Mang Carpio, Danilo, yan ang bahay ng taong nag-imbita sa atin. Nakita nyo? Wika ni Nuli sa pangkat nila. Nang marinig ni Mang Carpio at Danilo ang sinabi niya, manghang-mangha naman ito sa mga nakikita nila. Dahil kung titingnan ang buong paligid, maging ang tahanan nito, masasabi mong milyonaryo ang nakatira dito. At sa patuloy ng kanilang paglalakbay, nakaabot na nga sila sa entradang gate ng pamamahay nila Umar. Kaagad naman silang pinagbuksan ng gate sa isang bantay doon. Magandang umaga ho sa inyo, Mang Duming. Busnuli. Tuloy lang po kayo. Nandun po sa loob si Boss Omar. Wika ng bantay sa kanila habang pinapapasok sila nito. Nang marinig nila ang sinabi nito, ngumiti lang naman silang lahat at sumagot si Nuli ng, magandang araw din sa iyo. Si Mang Mondo, nandyan ba? Sagot naman niya pabalik rito. Nang marinig yun ng bantay, nagwika naman ito ng, Nako, nasa labas ho. May inasikaso sa may ginagawang ruweda eh. Sagot ng bantay kaya tumuloy na ang kanilang pangkat sa loob. Habang naglalakad sila sa loob ng bakod nila Umar, pinagtitingi na naman sila ng mga ilang mga taong abala sa pagkakatay ng mga baboy. May isang lalaking nakasipat nila na dali-daling pumunta sa bahaging likuran ng bahay. Ilang sandali pa, nakita nilang lumabas si Umar kasama ang dalawa nitong tauhan. Nang pagkakita nito sa kanila, napangisi naman yun habang dali-daling lumapit sa kanila. Oy buddy, Manong Duming, kayo pala. Pupuntahan ko sana kayo sa bahay nyo mamayang hapon pero mas maganda ho dahil naunahan nyo ko tuloy rito. Wika ni Omar habang dinala sila sa tambayan. Mga bago pala namin kasama buddy. Pangkat ni Danilo at si Mang Carpio pala. Wika din ni Nuli habang naglalakad sila papunta sa kubong palagi nilang tinatambayan noon. Ipinakilala naman ni Nuli sa mga kaibigan niya ang lahat niyang kasama. Tuwang-tuwa naman si Omar sa bagong kasama nitong si Nuli dahil purong masasayahin kausap ito. Lalo na nung makita ni Omar ang dalang tandang nitong panlaban. Oo nga pala mga buddy. Simpo yung pagpunta nyo rito dahil mamaya may sultadang magaganap. Kayo Goyo, may dala rin ba kayong panlaban? Sabay-sabay na tayong magtungo doon mamaya. Wika naman ni Omar. Panay ang pagdaldal nito sa kanila na halos hindi na sila makapagsalita. Hinayaan lang naman yun nila dahil ilang buwan din naman silang hindi nagkikita. Maya-maya pa, nasipat nilang may pumasok sa entradang gate sa bahay nila Umar. Pagtingin nila Manong Duming at Nuli, nakita nilang ang amayo ni Umar. Oh, nandyan na pala si Itay. Kukuha lang ako ng makakain ha, dyan lang kayo. Sabi naman ni Umar sa kanila. Kaibigan, yun ang nagngangalang Umar. Mukhang kung mananalita parang barkada lang natin ha. Wika ni Danilo sa kanya. Nang marinig yun ni Manong Duming, nagwika naman ito ng, Sinasabi ko sa inyo, mabait ang mga tao rito.
Pero huwag kayong pakukumpiyansa. Kapag nasa labas na kayo sa poder na ito, maraming nagkakalat na mga pasaway. Wika ni Manong Duming. Ilang sandali pa, lumapit na nga sa kanila ang ama ni Omar. Nung masipat sila nito. Paglapit nito sa kanila, kaagad naman yung umakbay kila Noli at Manong Duming. Habang tinatanong kung sino yung mga kasama nilang bago. Manong, mga kasama ko po. Si Danilo, Lando at Buning. Yung isa naman, Lidyo ho ang pangalan niya. Sabat naman ni Noli. Nang marinig yun ni Manong Mundo, ngumiti lang naman yon. Habang niyaya silang kumain ng umagahan. Nang makakain na silang lahat, nag-usap-usap naman silang lahat patungkol sa gagawin nila ng araw na yon. Ilang sandali pa, nasipat naman nilang inilabas ni Omar ang mga panlaban nilang mga manok. Nilapitan ito ni Noli at Danilo para naman makipag-usap lang dito. Buddy, yan ho ba ang panlaban mo ngayon? Wika ni Noli kay Omar. Nang marinig ito ni Omar, sumagot lang naman ito sa kanila ng, "O buddy, porkak ang ilalaban ko ngayon. Kayo ba? Ilan ang dala niyong mga tandang?" Sagot nito pabalik sa kanila. Nang marinig yun ni Noli, sinabi lang naman niya kung ilan ang dala niya. Habang si Danilo naman, nagpaalam na kung pwede bang hawakan niya ang mga manok nila. Pumayag naman si Omar, maging ang mga kasama nitong mga tauhan niya. Maya-maya pa, habang hinawakan nito ang manok, nagwika naman si Danilo ng, kaibigan, pwede o bang tayo ang magtandem sa laban na ito? May dala din akong panlaban ngayon. Bali 3 yon. Wika ni Danilo. Nang sabihin yun ni Danilo, nagulat naman si Omar maging ang mga tauhan nito. O pwede naman. Kaya lang may tagatari din ako eh. Sige mamaya pag-uusapan natin yan. Sagot naman ni Omar. Matapos nilang mag-usap doon sa bagay na yon, ilang minuto ang nakalipas. Inihanda na nga nila Noli ang pambato nila ng araw na yon. Nang pag-angat ni Danilo sa mga manok niya sa bayong, napatitig naman doon itong si Omar, maging ang tauhan nito. Nakasalukuyan ding lumabas, papunta sa kanila. Bahagya noong napatawa ang mga tauhan ni Omar dahil sa dalang manok nitong si Danilo. Subalit itong si Omar, hindi na bago sa kanya ang ganong estilo dahil nakita rin niya ito noon sa katauhan nitong si Noli. Nagkatitigan noon itong si Omar at si Noli, pati na ang kasama nilang si Guyo at Leroy. Ilang sandali pa, tumango itong si Noli habang nakatingin kay Omar. Doon na nabasa nitong si Omar ang pahiwatig ni Noli. Ayan ba ang panlaban mo, kaibigan? Ayos ah. Sige mamaya. Ikaw ang magdadala sa 2 kong manok. Ayos ba? Wika naman ni Omar kay Danilo. Nang marinig yun ni Danilo, ngumisi lang naman itong sumagot ng, "Oo ba? Walang problema." Sagot ni Danilo dito. Pero ang 3 tauhan ni Omar, napapansin ni Nuling tutol yun sa desisyon nito. Dahil ang tingin nila kay Danilo, tagabundok na nagpapaniwala sa swerte. Pero dahil si Omar ang kanilang busing, wala silang nagagawa kundi sundin ito. Habang sila Manong Duming at Mang Carpio, nagmamasid lang yon sa kanila. Habang nag-usap-usap, itong tumatagay ng tuba.
Habang nag-usap-usap silang lahat, may nagsitatingang mga panauhing nakakotse sa labas ng bahay nila Umar. Kaagad itong pinuntahan ni Umar na alam naman ni Nuling kaibigan yun nila Umar at sa kanyang ama. Paglabas ng mga yon sa kanilang sasakyan, kasabay ding binababa ng mga ito ang mga bayong na may lamang manok. Ayon kay Nuli, masasabi mong big time yun sa larangan ng sabong dahil hindi biro ang mga manok nitong mga dala-dala. Pagpasok nila Omar sa silid kung saan sila Nuli, nakita sila sa mga kasama nito. Medyo yayabang-yabang yun kung makatingin sa kanilang lahat. Lalo na yung makita nito ang manok ni Danilo. Paglabas ng mga ito sa kinaroroonan nila, nagwika naman si Danilo kay Nuli ng, "Kaibigan, mamaya pa ba tayo pupunta doon? Para naman meron na tayong makakatapat." Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, ang sabi lang naman niya, mamaya alis na ang pangkat nila papuntang sabungan. Pagpatak ng alas 11 ng umaga, kasalukuyan na silang naglalakad papunta sa nasabing sabungan. Napakarami nila noon na naglalakad kasama ang mga kaibigan nila Umar na halatang nakapanglait sa mga dalang tandang ni Danilo. Mas piniling humiwalay sa paglalakad si Omar sa mga kaibigan nito at piniling tumabi kila Nuli at Danilo maging ang mga tauhan nito. Habang naglalakad sila, pasimple namang nagsalita si Omar sa kanilang dalawa ni Danilo ng, mga buddy, pagpasensyaan nyo na yung mga kaibigan ko, pati na yung mga kasama ko. Paano kasi, di natin hawak yung mga ugali nila." Ang yayabang talaga ng mga yan. Wika nitong patawa-tawa. "Walang problema, buddy. Wala naman tayong ginagawang masama, di ba?" Sagot naman ni Danilo. Tumango lang naman si Omar. Pagkarating nila sa sabungan, habang nagkaisa ang grupo nila Nuli at Omar, nagtipon-tipon naman yung nanlalait kila Danilo at Nuli. Maya-maya pa, lumapit sa kanila si Mang Mondo na kasalukuyang nauna sa kanila. Habang nagsalita ng, "Mga bata, ihanda nyo na yung mga panlaban nyo. Meron daw makipagtapat sa inyo eh." Nang marinig yun ni Nuli, nagtataka naman siya kung sino ang makipagtapat kay Danilo. Paglabas ng sinasabi ni Manong Mondo, laking gulat nilang lahat dahil ang taong makipagpalagan kila Danilo, yung mismong kaibigan ni Omar, yung nakasasakyan kanina. "Ano, Omar? Ako na ang tatapat dito. Dito, sa mga kasama mo. Total, kayo lang naman ang magkakilala, hindi kami, di ba? Kaya pwede." Wika nitong patawa-tawa na parabang alam na nitong siya ang magwawagi. Hinarang-harang ito ni Omar at nagsasalitang hindi pwede dahil sila mismo ay magkakaibigan. Subalit hindi talaga nagpaawat ang tatlong lalaki at nagpatuloy pa rin sa binabalak nito. Maya-maya pa, nagsawa na rin si Omar sa kakapigil dito at lumapit kay Danilo at saka dahan-dahang nagsalita ng, "Sige buddy, palagan mo na. Tigas ng ulo eh. Mamaya makikita natin." Wika ni Omar na halatang napipiko na sa kaibigan niya. Kagad nagpalabas ng isang tandang ang nag-amon kay Danilo na masasabi mo galing ito sa malaking farm dahil may palatandaan ito sa pakpat at sa kanang paa nito. Subalit walang takot-takot dito si Danilo
at inilabas din niya ang kanyang manok na Tagalogin o manok Bisaya. Nang makita iyon ng mga tao, hindi namang maiwasang magtawanan yon. Pero laking pagtataka ni Noli dahil sumabay ding tumawa sila Danilo at Guyo habang nagsasalita ng, "Sige, papalag kami pero kapag nanalo kami, amin na yung tali ng manok mo." Wika ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli at Umar, napatawa na rin sila dahil sa trip din ng mga kasama ni Danilo. Maging si Mang Mondo, nakisawsaw na rin sa ingay na nangyayari. Pinagkumpulan sila noon ng mga tao dahil sa kakaibang laban na yon. Nang magkasundo na sila Danilo sa makakalaban niya, agara naman yung umalis habang baka sa pagmumukha ang sabik sa laban. Habang sila Danilo at Mang Carpio, kalmado lang sa kanilang ginagawa. Habang nagmamasid na nakikinood si Noli sa kaibigan niyang nagkakabit ng tari, siya naman, maiging nakikaramdam sa paligid dahil nakaramdam na naman siya ng kakaibang enerhiya. Sa palagay niya, merong antingirong may aral sa kaliwa ang nakikisawsaw sa sabungan na yon. Dahil sa mga naramdaman niya, agad naman niyang ikinuble ang presensya niya sa katawan upang hindi siya maramdaman ng nilalang kung naroroon man. Matapos nang makabitan ng bulang ang manok ni Danilo, nasisipat naman niya ang pagdukot nito sa kanyang tadyang kung saan ang mutya nito. Hinayaan lang naman yun ni Noli dahil paraan yun ng kaibigan niya. Sa pagpasok ng ruwida nitong si Danilo, nandun na yung kalaban nila. Ang alalay ni Danilo noon ay ang kaibigan din niyang si Lando. Hindi pa man nagsimulang magpatayan ang mga manok, panay na ang nagsigawan ng mga taong napapanig sa kalaban na mismong kaibigan ni Umar. Maging si Umar, inamin niyang hindi siya natuwa sa kaibigan niyang yon dahil sa ginagawa nito kay Danilo. Animoy sabik na sabik noon ang kalaban na magsangkaan na ang mga panlaban nilang manok. Dahil kung iisipin, mas pabor yun sa kalaban nila. Dahil bukod sa Texas ang mga manok nila, sakto din yun sa alaga. Di gaya ng pambato nila Danilo, Bisaya na nga, patpatin pa ang katawan. Subalit nang magsangkaan, hindi ganon ang nangyari. Pagbitaw sa mga manok, hindi noon mamayo sa kakatalon ang panig sa kalaban. Dahil doon na magkakaalaman. Nang magpakawala ng palo ang kalabang manok, agara naman ang pag-ilag sa pambato ni Danilo na para bang sumasabay ito sa hangin. Palo ng palo talaga ang kalaban. Subalit ni isang palo walang nakatama dito. Nang pang-ilang ulit pa ng atake sa kalaban, doon na gumagawa ng hakbang ang pambato sa manok ni Danilo. Dahil paglipad sa manok ng kalaban para lundagan ang kay Danilo, kaya't napailalim ang manok sa kalaban. Pagbagsak ng dalawang manok sa lupa, natahimik ang panig sa kalaban. Dahil bigla na lang nangisay ang kalabang manok at bumulwak ang dugo sa tuka nito. Si Danilo noon, kalmado lang na nakasandal sa ruweda habang nakatingin sa kalaban. Maliban sa dalawang silidyo at buning, halos magsakalan yun sa tuwa dahil kabaliktaran ang panliliit ng kalaban. Narinig pa nilang magsalita ang taga-karyo noon na sa kili-kili daw ang tama ng tari, kaya't agaran yung namatay. Hindi noon makapaniwala ang kalaban at baka sa pagmumukhang nila ang pagmamalabis nitong makaganti. Matapos ang pangyayaring yon,
Lumabas na nga sila Danilo at Lando sa loob ng ruweda. Habang nasa labas sila, nagsalita noon si Omar at ang kanyang ama ng, "Kakaiba nga tong mga manok nyo, Danilo, Nuli. Saglit na saglit lang pinatay ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Daig pa yung ganador eh. Oy Nuli, Danilo, ayos ah. Nagpapalihi ka agad yung mga manok nyo. O ito, parte nyo sa pusta ko." Wika ni Mang Mondo sa dalawa sabay abot sa pirang tinutupi nito. Nang makita yun ni Danilo, napasabi naman yun ng, "Huwag na ho, Manong. May pusta rin naman ako eh. Sa'yo na lang ho yan." Sagot naman ni Danilo. Subalit nagpupumilit talaga si Mang Mondo. Kaya't sinabi na lang nitong, ibili na lang nila ng alak at tuba. Sa kabilang banda naman, si Mang Carpio at Manong Doming, maigi nilang pinag-usapan ang pag-aligid ng mga alaga ni Waring Tabas sa lugar nila Nuli. Habang nag-usap-usap silang lahat tungkol sa pagkapanalo, napalingo naman sila nang may tumawag sa kanila, nakasama sa pangkat na kanilang nakalaban doon sa ruweda kanina. Ginoong Omar, sabi daw ni Boss Lauro, Muli daw na maglalaban sila ng kasama mo sa ruweda. Nang marinig yun ni Omar, ang sabi naman niya sa taong yun ay, "Na naman? Ito talagang si Lauro oh. Hindi tumatanggap ng pagkatalo. Gustong gusto talagang mananalo eh. Sige, sabihin mo, bahala siya." Wika ni Omar sa lalaki. Matapos marinig yun nila Omar, ang sabi naman ng lalaki ay, "Wala bossing eh. Gustong gusto talaga niyang makaganti." Wika nito sabay umalis. Danilo, muli daw kayong magtotos ni Lauro. Gusto raw niyang makaganti, kaya pagbigyan mo na." Wika naman ni Omar. "Okay lang naman sa akin, bossing, kaya lang baka may halong galit na yata yun sa kanila." Sagot naman ni Danilo. Ang sabi naman ni Omar, "Walang problema yan, Danilo. Ako ang bahala. Ganyan lang talaga yung kaibigan kong yan eh, kapag bago ka sa paningin niya. Hayaan mo, magsundo rin kayong dalawa mamaya. Ihanda mo na ang susunod mong iharap na manok." Wika naman ni Omar. Sinuli naman. Nagmamasid lang siya ng maigi doon sa paligid. Dahil nga, may nararamdaman siyang kakaibang enerhiya na galing sa isang antingero. Pero kahit papano, hindi siya nagpahalatang ramdam niya ang enerhiyang yon. Matapos ang tagpong yon, muling nagpakitaan ng manok ang panig nila Danilo sa kaibigan ni Omar. Walang ano-ano, kaagad tinapatan ni Danilo ang manok sa kalaban, malaki man ito o maliit. "Kaibigang Danilo, mukhang iniinitan ka talaga ng mga yan ah. Gamitan mo ng pang-trailing na usal para naman hindi magugulat sa'yo yung mga kalaban mo." Wika naman ni Nuli sa kaibigan niya. "Oo nga, Danilo. Hindi talaga yan titigil hanggat nauubos yung mga manok nila. Ang mas maganda dyan, laki-lakihan mo na yung pusta mo para kahit ilang buwan tayong tumatambay sa bundok, may pantustos tayo sa pang-araw-araw." Wika naman ni Lando sabay tawanan nila Buning at Lidyo. "O tingnan mo Nuli oh, mga sira talaga tong mga to eh. Hindi porke nagpapanalo tayo, maging sakim na tayo sa salapi. Di ba pwedeng pulutan lang ang hanapin natin?" Wika naman ni Danilo. Mga bata, matagal pa ba yan? Napapanis na tong mga tagay nyo. Ang tagal nyo. Bilisan nyo na yan. Marami tong binibiling inumin ni Mondo." Wika naman ni Manong Duming
Sinuli noon ang nagkabit sa tari para naman hindi siya maburyo. Ilang saglit pa, kasalukuyan na nga silang pumasok sa ruweda, pati na rin ang kalaban. Subalit pagpasok nila Danilo sa loob, nakita nilang may bagong kasama ang kalaban nila kanina, na isang matanda na may mga kwinta sa liik. Kitang-kita noon nitong sinuli ang bahagyang pagkagulat ni Danilo. Subalit suminyas dito sinuli na huwag mag-alala dahil ang matandang yon, isa lamang manunumpa sa swerte. Muli na namang nagsisigawan ang mga tao doon sa paligid dahil sa pagkakitang muli ni Danilo sa ruweda. May ilang lumapit na pumusta sa kanila kanina. May iba namang doon pa rin sa kalaban dahil ang akala nila ay nagkataon lang ang lahat. Hindi pa man binitawan ang manok, laking gulat na lang nila Noli nang maghagis ng asin ang matanda doon sa gitna ng pag-awayan ng manok. Hindi pa yun nakontento at may binuhos din yun na isang klase ng langis doon sa lupa nang siyang hindi nila alam kung para saan yon. Boss Noli, nakita mo yon? Naghagis ng asin ang matandang kasama ng kalaban, oh. Wika ni Buneng kay Noli. Nang marinig yun ni Noli, ang sabi lang naman niya ay, hayaan niyo lang, di yan makakapikto sa taglay ng kasama niyo. Matapos ang ginawa ang matanda, nag-utos na nga ang sentensyador na simulan na ang laban. Pagbitaw sa manok na malabubuyugin ni Danilo, agad naman itong sinugod ng kalaban. Kitang-kita ng lahat kung paano atakihin ang pambato ni Danilo at klarong-klaro yon na tinamaan yon sa kilikili. Subalit ilang sugod na ang ginawa ng kalabang manok. Tila ba walang nangyari sa manok ni Danilo. Bumangon ito sa pagkakatumba at nagpakawala ng ilang palo at solidong-solido yon. Nagsisigawan na naman ang mga tao dahil sa huli, patay pa rin ang kalaban kahit gano pa yon kalakas at kabilis. Yan ang napapala nyo. Lumaban pa kayo para maubos yung mga manok nyo. Wikang may halong pang-asar ni Omar sa mga kaibigan niyang mga surangbaw. Sa pangalawang pagkakataon, nagwawagi na naman si Danilo kontra sa mga kaibigan ni Omar na surangbaw na naghangad na manalo. Paglabas ng dalawa sa ruweda, nagsilapitan ang lahat na nakapusta sa manok ni Danilo. Dahil nagtataka sila, dahil kitang-kita nilang pumaon ang tari dito, pero nakakapagtakang tumayo pa yon. Pero si Noli, alam na alam niya ang usal na ginamit dito, at yun ay kabal kunat sa balat na mainam gamitin sa mga ordinaryong sabungero. At habang nag-inuman sila, lumabas ang grupong nakalaban nila kanina. Habang nakangising lumapit sa pangkat nila Noli at Umar. Nang makalapit ang mga ito, nagtaas naman ng damit ang ilan habang pinupunasan ang kanila-kanilang mga pawis. Totoo nga hindi dapat apihin yung mga sabungerong galing bundok, Omar. Grabe, 2 tiksas kong manok di nakapalag. Wika ng kaibigan ni Omar sa kanilang pangkat. Nang marinig yun ni Omar, kumuha naman yun ng tagay sabay abot sa lalaki habang nagsalita ng, "O, tumagay mo na kayo. Ano, pinapawisan kayo, no? Alam nyo, sila ang mga matinik kong kaibigan kong nagmamanok sa tuktok ng bundok. Mga mais at palay lang ang kinukonsumo ng mga alaga nila, pero nakita mo kung paano balatan yung mga manok nyo ba?" Wika ni Omar sa mga kaibigan niyang sumubok kay Danilo. Ang iilan dito,
nakipagkamayan kay Danilo at Noli habang humihingi ng pasensya. Wala naman yung problema kila Noli at Danilo, lalo na't puro sila sa bungero. Mga kaibigan, sana ho, andito pa kayo bukas dahil mas maraming tao rito dahil nga fiesta sa San Juan. Wika ng isang kaibigan nila Umar, kila Danilo at Umar. Sila Umar ng mga tauhan nito, maigi yung nakikinig sa usapan ng pangkat na yon. Sila Mang Mondo naman, medyo tinamaan na niyo ng alak dahil werdo na ang mga tawanan nito. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang Bertod ng Bubuyog. At para mapakinggan nyo ang in-upload natin kagabi, yung Mutya ng Hambubukag, andito na ang clip. Ang kwentong ito ay kwento ng isang binatang itatago na lang natin sa pangalang Bobby. Karanasan niya ito mismo noong kabataan niya. Taong 1979, Iloilo. Itong mga panahon na ito ay kasalukuyang isang mangungopra ng niyog. Itong si Bobby sa lugar ng Iloilo. Tubong Gimaras ito at napadpad lamang sa lugar ng Iloilo dahil na rin sa mga barkada niya. Napakasipag na bata itong si Bobby na medyo may kasumpukan ang katawan. Pero ang ipinagtataka ng mga kasamahan niya, tila ba hindi siya napapagod. Dahil matapos niyang magsasaka ng mga nyog, pagka kinagabihan naman, pupunta siya sa daungan ng mga lansa para magbuhat ng mga tinotiniladang isda. Nakatira itong si Bobby sa kanyang barkada na itatago na lang natin sa pangalang Jose. Nakilala niya ang taong yun doon sa kuprahan at dalawa silang nakatira sa isang kubo. At pinatira itong si Bobby sa kanilang bahay at bali pangatlo siya dito. Konting description lang sa bahay nila Jose. Nakatirik ito sa lugar na maraming nyog at mga puno ng abaka. Ang abaka ay mahalin tulad mo sa puno ng saging. Subalit ang balat nito ay ginagamit bilang kasangkapan sa paggawa ng pera. Sa tagal na pininirahan ni Bobby sa kubo nila Jose at Marco, dahil walang nangunguha sa mga abaka, dumami na ito ng husto sa buong paligid nila Jose na halos maligaw ka na sa lugar kapag ikay nagkakamali. Nangyari ang kakaibang karanasan nitong si Bobby nang minsan silang naghabas ng mga abaka sa paligid sa bahay nila Jose. Dahil sobrang dami kasi ng mga puno ng mga abaka sa lugar, kaya't naisipan nilang putulin ang iba rito. Dahil naging sagabal na sa kanilang paninirahan doon ang mga abaka at marami na din silang nahuhuling mga sawa. Habang hinahabas nila ang mga abaka, nakapwesto naman itong si Bobby sa pinakagilid ng lugar. Subalit habang panay ang pagtataga niya sa mga puno ng abaka, aksidente namang merong ambubukag na lumapag sa katawan ng abaka na kasalukuyang niyang tinataga. Natamaan niya ang katawan ng ambubukag, kaya't nahati ito, subalit laking gulat nitong si Bobby. Dahil imbis na matay ang ambubukag dahil putol na ang katawan nito, bagkus lumipad ito papataas habang wala na ang kalahati nitong katawan. Habang ang bandang paahan naman ito, dali-dali yung tumakbo papasok sa makapal na mga damo sa hindi malamang dahilan. Upang tiyakin na hindi lamang siya na maligmata, maigi niyang tiningnan ang lugar kung saan niya yun nataga. Subalit pagtingin niya sa katawan ng abaka,
Merong isang hugis itlog na kasing laki lang ng itlog ng Maya ang nakadikit doon. Dahil sa kanyang pagtataka, kanya itong kinuha para malaman kung itlog ba yun o isang uri lamang ng bato. Subalit nang pigain niya yon, hindi niya yun kayang durugin hanggang sa pinalo niya ito gamit ang bulo. Subalit hindi talaga yun nadurog o nabasag man lang. Sinipat-sipat niya ito at doon niya nakita ang animoy mga ugat, ang mga nakapalibot sa itlog na yon. Dahil sa kanyang pagkamangha, kanya itong ipinasok pansamantala sa kanyang bulsa upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Matapos nilang habasan ang buong paligid, umuwi na nga sila ni Jose sa kubo kasama ang isa nilang kasama sa bahay. Kapag tapos na silang kumakain o magpahinga, palagi niya yung pinagmasdan o dala-dala kahit saan man sila magpunta. Wala talagang kaalam-alam itong si Bobby sa nakuha niyang bagay sa abakan. Minsan na ring nagtataka sa kanya ang dalawa niyang kasama sa bahay nung minsan silang naghakot ng mga isda sa daungan ng mga lansa. Habang abala sila sa paghahakot ng mga banyi-banyirang isda, meron siyang naririnig na animoy nagtatalo na mga kasamahan nilang naghakot din. Dahil sa bigat ng kanyang daladala, hindi niya ito pinapansin at naramdaman niyang nasa malapit lang niya ang nag-aaway. Nang akmang makalagpas na siya sa nag-aaway, laking gulat na lang niya nang marinig niyang sumigaw si Jose at si Marco. Natumakbo siya dahil merong nagtagaan malapit sa kanyang kinaroroonan. Subalit huli na ang lahat dahil nadamay sa tagaan ng dalawang nag-aaway itong si Bobby. At sa kasamaang palad, tinamaan siya sa bandang muka at lumagpas pa yun sa dala niyang banyera. Basag noon ang dala niyang banyerang may lamang isda, kaya't nagkalat yun sa daan. Nagsigawan noon ang lahat na nakakita, kaya't naputol ang tagaan ng dalawang panig dahil sa meron silang nadadamay na mga tao. Dali-dali siyang nilapitan ni na Jose at Marco upang tingnan ang kalagayan. Ang pagkahiwa ng pasan-pasan niyang banyera. Pinagtulungang kuyugin ng mga kargador ang dalawang nagtagaan dahil sa kanilang katarantoduhan. Subalit sa hindi malamang dahilan, bakit walang tinamong sugat itong si Bobby? Dahil sa pagtanggi ni Bobby na tinamaan siya, ipinagsawalang bahala na lang ito ng mga kasama niya. Dahil nga baka guni-guni lang niya yon. Simula kasi hapon hanggang pagsapit ng umaga ang kanilang paghahakot. Kaya't iniisip na lang nilang baka dala lang yun ang pagod. Maging itong si Bobby, walang kaalam-alam sa mga sinabi ng mga kasama niya. At ayon sa kanya, hindi nga niya napansin na tinamaan na pala siya ng itak sa dalawang lasinggong nag-aaway. Kinagabihan, habang papauwi na sila sa kubo, hindi naman maiwasang magtanong sa kanya.
sina Jose at Marco kung bakit yun nangyari. Subalit wala talagang maalala itong si Bobby kung tinamaan ba talaga siya sa itak. Naging normal lang naman ang mga nagdaang araw sa buhay nitong si Bobby. Dating gawi, pumasok sa kuprahan sa umaga at sa gabi maghakot ng mga isda. Isang buhay na nakasanayan na lang nilang magkabarkada sa araw-araw. Subalit hanggang sa pag-akyat ng mga nyog ay napapansin din siya nila Jose at Marco. Dahil tila ba sagaan ang katawan nitong si Bobby kapag umaakyat ng nyog. Dahil kahit walang apakan o hakhak ang katawan ng nyog, animoy butiki itong si Bobby. Dahil animoy tinatakbo lang nito ang pag-akyat sa nyog. Hoy Bobby, ano bang nangyari sa'yo? Para kang butiking makaakyat ng nyog ah. Hinahinay lang. Baka madisgrasya ka naman sa ginagawa mo. Wika ni Marco sa kanya habang patawa-tawa naman si Jose. Dahil partida, dalawa pa lang ang naakyat ng mga kasamahan niya. Pero siya, maglilima na ng nyog ang kanyang naakyat. At ang nakagagulat pa, walang mga hakhak ang mga nyog na kanyang inaakyat. Kaya't dahil doon, nagdududa na sa kanya ang mga kaibigan niya. Habang naglalakad silang tatlo papauwi, may sinabi sa kanya si Marco ng, Bobby, magtapat ka nga sa aming dalawa. May tangan ka bang mutya o agimat? Kaya ganun ang mga galaw mo. Nang marinig ito ni Bobby, patawa-tawa naman siyang sumasagot ng, Mga baliw yata kayo ah. Dahil lang sa ganun may mutya na kaagad. Di ba pwedeng kondisyon lang yung katawan ko sa ngayon? Sagot ni Bobby dito. Matapos ang kaganapang yon, hindi na nga siya kinukulit ng mga kasama niya. Dahil wala naman siyang maisasagot dito. Hanggang sa isang araw, nasubok sa sugal ang tangan-tangan nitong si Bobby. Isang araw, hindi sumama sa kanya sa kuprahan sina Jose at Marco dahil pupunta sila sa paligsahan sa bayan at pupunta na rin sa pasugalan. Kaya't ng mga araw na yon, hindi niya kasama ang dalawa niyang kaibigan. Pero pagsapit ng tanghalian, nakaramdam siya ng pagkabagot dahil wala siyang makausap. Nagpasya siyang umuwi na lang sa bahay nila Jose para doon na lang kainin ang bao niya. Pagkarating niya sa bahay nila Jose, napansin niyang wala nga doon ang dalawa niyang kasama. Kaagad siyang kumain ng tanghalian at nung pagkatapos niyang kumain, nakahiga siya noon sa papag ng kubo habang nakatitig sa bubong ng bahay hanggang sa maalala niya yung bagay na kanyang nakuha sa abakan. Dali-dali niya itong kinuha sa supot at saka maiging tinitigan. Kung totoong mutya ka man, magpakita ka nga muli sa akin ng milagro. Wika niya sa hawak niyang bagay. Nagpasya siyang sundan sina Marco at Jose doon sa sabungan. Pagkarating niya sa nasabing sabungan, medyo matagal din niyang natagpuan ang mga kasama niya. At hindi kalaunan, nakita rin niya ang mga ito. Nadatnan niya sina Jose at Marco habang lasing na lasing sa isang tindahan. Nang makita siya ng mga ito, nagwika naman sa kanya si Marco ng, Uy Bobby, halika nga rito. Samahan mo kaming dalawa ni Jose. Tumagay ka naman ho. Wikang lasing na lasing ni Marco. Si Jose naman, nagtaas-taas na lang ito ng kamay dahil sa kalasingan. Marco, ba't naman kayo naglalasing?
Di ba kayo papasok mamaya sa isdaan? Wika naman ni Bobby dito. Subalit sumagot lang ito ng huwag mo nang alalahanin yon. Trabaho lang naman yan eh. Umupo ka nga rito. Kaya lang naman kami naglalasing dahil sa lintik na manok na yan. Tinalo kami sa sugal eh. Wika ni Marco habang sinipa ang isang tandang. Kaya't naglikha yun ng ingay. Dahil sa pamimilit ni Marco sa kanya na uminom, hindi kalaunan, nakainom rin siya. So mga karimitaan nyo, hanggang dito na muna dahil bukas susubukan kong isabay ito o hindi isunod sa bertod ng bubuyo. So okay din yung intro ng kwentong ito, di ba? Tsaka bakit kung may kabal na tagla yung tinataga niya, bakit naputol yung katawan ng hambubukag? Pero yung nakita niyang animoy itlog na bagay, siguro isa yung uri ng mutya. At yung milagrong nangyari sa palengke. At yung pag-akyat niya ng mga niyog. Anong masasabi niyo? Nagkataon lang ba o may bisa talaga yung nakita niyang mutya? So malalaman natin yan sa part 2. Kaya kung nag-enjoy kayo, i-like nyo ang ating video. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe. At kung anong masasabi nyo sa ating video ay mag-comment lamang sa baba. Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.